Kailangan ba talaga na magtabi pa sila mamayang gabi? Emma anak, ayos ka lang ba? Huwag na lang kaya, pero ano naman ang idadahilan niya sa mga anak nila? Hindi naman pwede na sabihin niya na naiilang lang siya. Masyado pang mga bata ang kambal kaya tsak na hindi siya maintindihan ng dalawa. Emma, malakas na siyang tinampal sa mukha ng nanay niya. Kanina ka pa namin tinatanong ni Camila kung ayos ka lang ba? Aba, pulang-pulang mukha mo. Masama bang pakiramdam mo? Napahawak si Emma sa mukha. Siya, namumula? Wala naman siyang iniisip maliban kay Luis. Umuwi na lang tayo kung masama ang pakiramdam mo ate. May next time pa naman. Ani Camila, narito sila ngayon sa isang department store. Gusto kasing bumawi ng mga ito sa kanya dahil matagal siyang nawala. Lahat daw ng gusto niya ay bibili ni nanay at ni Camila. Hindi na siya tumanggi dahil ang totoo ay namiss niya rin ang ganito. Ang magkakasama silang tatlo. Ate, mukhang bagay ito sa'yo. Sigurado, hindi ka titigilan ni Kuya Luis kapag sinuot mo to. Muntik nang matisod si Emma nang makitang hawak ni Camila. Isa itong manipis na pantulog na kulay pula. Sigurado nakita ang kaluluwa niya kapag sinuot niya ito. Nilapit pa sa kanya nito ang hawak habang nakahawak sa baba na tumatango-tango pa. Imbis tumutol ang nanay nila ay tumango-tango din ito katulad ng kapatid niya. Bagay nga yan sa ate mo. O siya, magdagdag ka sa cart natin ng iba't ibang kulay. Samahan mo na ng mga bagong tibak, panty. Nay naman! Kanina lang ay namumula ng mukha ni Emma pero mas lalo na itong namumula ngayon. Hanggang sa makarating sila sa restaurant ay hindi nawala sa isip niya si Luis. Emma, hindi mo dapat iniisip ang lalaki na yon. Tandaan mo na siya ang sumira ng buhay mo. Kastigo ng utak niya. Bumuntong hininga siya. Tama, hindi niya dapat isipin ang binata. Ama lang ito ng kambal at wala ng iba. Hindi na dapat pa lumagpas doon ang obligasyon nito. Mahal kita. Napapitlag si Emma ng malaglag ang hawak niyang kutsara. Napatingin tuloy sa kanya ang nanay at kapatid niya. Pasensya na, dumulas bigla dahilan niya. Naku naman, bakit nalambot bigla ang katawan niya nang maalala ang gwapong mukha ni Luis habang sinasabi sa kanya na mahal siya nito. Hindi ito tama, mali ito. Emma anak, gusto ko nga pala na ibigay ito sa'yo. May kinuha ang nanay niya at merong inabot sa kanya na 5 card at ilang papeles. Napaawang ang labi ni Emma nang makita na puro ito ATM cards. Papeles naman ay merong nakapangalan sa kanya na napakalaking halaga. $1 bilyon? Nay, napakalaki naman ng perang ito. Kahit na habang buhay siyang hindi magtrabaho ay mabubuhay sila sa halaga na ito. Sobra-sobra pa nga ito sa totoo lang. Anak, hinati ko ang perang naiwan ng inyong ama sa inyong tatlo ni Jason. Karapatan niyong manahin ang lahat na meron siya dahil mga anak niya kayo. Pero Nay, masyado tong malaki. Alam niya na mayaman ang ama nila pero hindi naman niya inaasahan na nakakalula palang kayamanan na meron ito. Para siyang nasa isang palabas na bigla na lang naging heredera. Nakakabigla. Wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang binigay ng nanay niya. Hindi siya makapaniwala na may ganito na siyang hawak na pera. Hirap na hirap sila noon kaya nga todo sila kayod ni Camila noong hindi pa siya nabubuntis. Pero ngayon mayaman na sila. Emma? Napalingon silang tatlo sa babaeng tumawag sa pangalan niya. Nick! Napangiti ang nanay niya na makilala to. Maging si Camila ay ngumiti sa babae matapos tong batiin. Ate Nikki, kamusta na? Lalo kang gumaganda ha? Bati naman ni Camila. Hindi sila malapit na magkaibigan ni Nika pero maasahan to. Madala siya nitong isama noon sa mga racket nito. Dumiin ang hawak niyang kutsara at tinidor. Dama ni Emma ang pagapang ng pait sa dibdib niya. Hindi niya makakalimutan na itong huling kasama niya bago siya nawala ng malay noon. Bago niya natagpuan ang sarili na walang saplot sa isang kama at ubiling binati din ng babae ang nanay at kapatid niya. Nang bumaling ito sa kanya ay halata ang guilt sa mukha nito. Emma, pwede ba tayong mag-usap? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Nang makita ni Nikki na tila walang balak makipag-usap si Emma ay nakagat nito ang labi. Pigil nitong huwag na maiyak. Nakikiusap ako, may gusto lang naman akong sabihin sa'yo. Nagkatinginan na lamang sina Elsa at Camila. Dama ng dalawa ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Sandali lang po, Nay. Camila, may pag-uusapan lang kami ni Nikki. Babalik din po kaagad, paalam ni Emma. Nang makalabas ng restaurant ay saka hinarap ni Emma ang babae. Kung hihingi ka ng tawad dahil sa ginawa mo sa akin noon,
Ay huwag ka nang umasang patatawarin kita, Nikki. Hindi niya maitago ang pait sa tinig. Sa totoo lang ay nagagalit siya. No, hindi lang nagagalit ko, hindi galit na galit. Alam mo ba, dahil sa ginawa mo nagkandaletse-letse ang buhay ko? Buhay namin ng kapatid ko? Paano mo nagawa sa akin yun, Nikki? May kasalanan ba ako nagawa sa'yo? Para mo na rin akong binenta. Takot na takot siya na magising noon. Walang araw na hindi siya umiiyak. Pakiramdam niya yung napakarumi niya. Emma, sorry talaga. Lumapit to sa kanya at lumuhod. Umiiyak na rin ito habang nanginginig ang labi. Puno ng pagsisisi ang mukha nito ngayon. Ang sama ko kasi nagpasilaw ako sa pera. Pero maniwala ka, nagsisisi talaga ako ng sobra. Kaya nga hinanap kita para humingi ng tawad pero nalaman ko na namatay ka. Humagululto ng iyak. Hindi ako makatulog sa nagdaang taon dahil kinakain ako ng konsensya ko. Tinakpan niyang bibig at mahinang umiyak. Kahit na ilang taon nang lumipas ay dama niya pa rin ang sakit sa dibdib. Hindi sana ako nagpasilaw sa pera ng matandang babae na yon. Akala ko pampatulog lang talagang pinilagay niya sa inumin mo. Hindi ko akalain na isa pala yung drug. Patuloy ni Nikki, pinahid niya ang luha saka bumaling rito na naguguluhan. Matandang babae, yun ang nakapukaw sa kanya. Hinila ni Emma si Nikki patayo at saka ito hinawakan sa balikat. Sinong matandang babaeng tinutukoy mo? Hindi ko siya kilala, Emma. Bumitaw si Emma sa balikat ni Nikki. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng dalaga. Halata na hindi nito pinaniniwalaan si Nikki. Emma, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko talaga kilalang babaeng yun. Paliwanag nito. Sinubukan itong hawakan ang kamay ni Emma pero kaagad na iniwas ito ng dalaga. Naging matigas ang ekspresyon ni Emma. Babalik na ako sa loob. Huwag na sana tayo magkita, Nikki. Napipila ng babae, muli na namang kinain ng guilt ang dibdib nito. Maniwala ka, nagsasabi ako ng totoo. Laglag ang balikat ni Emma. Sandali. Pigil ni Nikki nang tumalikod na si Emma para umalis. Ang natatandaan ko lang ay sinabi niyang hindi daw siya papayag na magkatuluyan ka ng anak niya. Natuod sa kinatatayuan si Emma sa narinig. Ang utos pa sa akin ng matanda na yon ay iwan kita at hayaan na lang na pagpiestahan ng mga lalaki. Pero dumating ang lalaki nagpa-shot sa'yo ng alak. Kinuha na niya at inalis ka sa bar. Galit na galit siya, Emma. Kinabukasan ng gabi bumalik siya at pinasabog niya yung buong bar kaya marami kaming nawalan ng trabaho. Tinakot niya rin na papatayin niya kaming lahat kapag nagpakita pa kami sa'yo. Kanina pa nakaalis si Nikki. Naiwan si Emma na walang patid ang pagluha. Kung ganoon, iniligtas pa pala siya ni Luis para hindi siya mapagsamantalahan ng iba't ibang lalaki sa bar. Gusto niyang sugurin ng ina ni Bob. Sobra ang pagkasuklam na nararamdaman niya ngayon dito. Si Bob lang naman ang kasintahan niya ng panahon na yon, kaya tsak si Emma na itong nag-utos kay Nikki. Napakasama talaga ng ugali ng matandang yon. Kahit noon pa na sila ni Bob ay lantaran ang pag-ayaw nito sa kanya. Pinapahiya rin siya nito palagi kaya hindi naging magaan ang loob niya sa matanda. Pero sobra naman yata ang ginawa nito sa kanya. Bago bumalik sa loob ng restaurant ay pinatahan niya na muna ang sarili niya. Ayaw niya na mag-alala ang nanay at kapatid niya. Kailangan niyang makausap si Luis. Humawak si Emma sa dibdib kahit paano hindi na ganun kabigat ngayon ang dibdib niya dahil sa nalaman niya. Pagka-uwi ay kaagad na hinanap niya si Luis. Napahinto siya sa paglapit nang makita niya na naglalaro ito kasama ang kambal. Checkmate, Daddy! Masayang tura ni Ashton. Daddy, ayoko ng ganyang laro. Hindi ko magets eh. Mas gusto ko po yung mga dolls. Reklamo ni Angel. I don't like dolls. Pambabae lang yun eh. Nang makita ni Ashton na namumulang mata ni Angel ay agad nung tumayo. Come on, let's play dolls with mine and Bert. Hoy teka, bakit nadamay ako? Reklamo ni Bert na umiinom ng juice sa isang gilid. Matanda na ako para maglaro ng manika. Sir, pigilan mo tong dalawa. May date ako mamaya. Walang nagawa si Bert kundi ang magpahila sa kambal. Tinakpan niyang labi para pigilan ang tawa. Pero nakita na siya ni Luis kaya kaagad na tumayo ito at nilapitan siya. Nag-enjoy ka sa lakad niyo? Tumango siya. Ewan ba niya pero hindi niya na mapigilan ang tumingin sa mata ng binata. At ganon din ito sa kanya. Wag mo nga akong tingnan. Kunwari sita ni Emma. Pulang-pulang pisngi niya. Alam naman niya na may ibang epekto si Luis sa kanya pero lalo yung tumitindi sa paglipas ng mga araw. Mahinang natawa ang binata. Nakatingin ka rin naman, so quits na tayo. Pareho silang nakasandal sa pader habang nakaharap sa isa't isa. Gusto niyang tanungin ng binata kung bakit hindi pa nito sinasabi sa kanyang lahat na nangyari noong gabing iyon.
Pero nahihiya naman siya na i-open ito sa binata. Nasa plano mo na ba ang lumipat ng bahay? Dumaan ang sakit sa mata ni Luis. Naiintindihan ko naman kung yun ang naging pasya mo. Pero aaminin ko na mas gusto kong kasama ko kayo ng mga anak natin. Naguguluhan na tinignan niya ito. Lilipat? Tumango ito. Siyempre, kahit na akong ama ng mga bata, alam kong galit ka sa akin. Dahil sa nagawa ko, saka wala naman tayong relasyon. Sumeryosong mga mata nitong bigla. Pero tandaan mo, Emma, kahit lumipat ka, susundan kita. Mahal kita eh, kaya hindi kita pakakawalan pa. Kung kinakailangan na ligawan kita habang buhay, gagawin ko. Sa tuwing sinasabi ni Luis na mahal siya nito ay kumakabog ang dibdib niya. Mukhang may gusto na siya rito. Huwag kang mag-alala dahil hindi kami aalis ng mga bata. Nginitian niya ito. Hindi kita iiwan. Ibig kong sabihin, hindi ka namin iiwan. Hiyang-hiya nag-iwas si Emma ng tingin. Ano ba naman to? Nadulas pa siya. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Nanlaki ang mata ni Emma nang pagharap niya ay nasa harapan niya na to. Luis, masyado kang malapit. Halos magkandaduling siya habang nakatingin sa binata. Paano'y nakayuko ito ngayon sa kanya habang nakalapit ng muka? Hindi mo ko iiwan? That sounds great. I mean, not just great. It sounds fantastic. Hinawakan na ganitong baba niya na akmang yuyuko na siya. Palapit ng palapit ang mukha nito. Hahalikan na yata siya. Pumikit si Emma. Date tayo, Dumilat siya. Ganun na lang ang pamumula ng pisngi niya na mapagtanto na umasa lang siya. Date mo mukha mo. Malakas niya itong sinipa sa binti pero mabilis itong sinalo ang paa niya. Bitawan mo nga ako. Wait, bakit bigla na lang umiinit ang ulo mo? Tumatawang tanong pa nito, mas lalo lang nag-init ang mukha niya. Inaasar ba siya nito? Mukhang oo dahil halatang nagpipigil pa ito na huwag tumawa ng malakas. Pinaglalaroan ba siya ng lalaking ito? Hindi mainit ang ulo ko, Luis. Sige, maiwan na kita. I-date yung mukha niya. Nang makatalikod ay saka siyang ngumuso. Ano ba naman to? Nakakahiya talaga. Pumikit pa siya at asang-asang halikan siya nito. Ano siya, teenager? Emma, hindi pa siya nakakalayo nang pumigil ang malaking kamay ni Luis sa braso niya. Ganun na lang ang panlalaki ng mata niya nang hilahin siya nito paharap. Sabay halik sa kanya. Kanina lang ay abot langit ang inis niya kay Luis dahil pakiramdam niya pinaglalaroan siya nito. Pero lahat ng inis niya ay nawala at napalitan niya ng masarap na pakiramdam. Nakapikit si Luis, inanam na ang paghalik sa labi niya. Hindi nagtagal ay pumikit rin siya para lasapin ang masarap na halik nito na nagbibigay ng libu-libong pakiramdam sa kanyang puson. I'm sorry, anito matapos umiwalay sa kanya. Ayoko lang umasa, baka kasi dinadaya lang ako ng paningin ko na. Gusto mo rin akong halikan kanina? Pag-amin nito, napipilan si Emma. Kinuha ni Luis ang isang kamay niya at nilagay sa dibdib nito. Naririnig mo ba, Emma? Sobra akong kinakabahan dahil hindi labag sa loob mo ang paghalik sa akin. I'm really glad that you responded to my kiss. Ako din, Luis. Ako din. Piping usal ng puso niya. So, let's start to know each while dating? Napapalunok na tanong ni Luis habang matamang nakatingin sa kanya o mas tamang sabihin na sa labi niya. Tila humihiling pa ang mga mata nito ng isa pa. Tumingkayod siya at kusang humalik sa labi nito. Pagbibigyan niya ang gusto nito. Gusto nga lang ba ni Luis, Emma? Panunod yun ang utak niya. Ang plano niya ay smack lang pero nang hihiwalay na siya ay pumigil ang isang matipunong braso nito sa bewang niya. Habang ang isang kamay nito'y dumiin sa ulo niya para idinanghalikan nilang dalawa. Hindi siya makahinga. Pinakawalan lang siya nito para sumagap ng hangin at muli rin siyang hahalikang muli. Parang nginit. Pakiramdam ni Emma ay nilalagnat siya pero hindi naman dahil masama ang pakiramdam niya. Ang init na yon ay gumagapang sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang sarap ng labi mo. Namamaos na usal nito. Sinandal siya ni Luis sa pader habang patuloy na ginagalugad ang loob ng kanyang bibig. Sinisip-sip nitong laway niya na parang sarap na sarap. Lalo tuloy siyang nagiinit sa ginagawa nito. Mami? Daddy? Mabilis pa sa kidlat na tinulak niya si Luis perong hudyo kinabig pa siya lalo. Pinakawalan lang siya nito nang hampasin niya ito sa dibdib. I want more. Anas nito sa tenga niya na ang init ng hininga nito nakakapaso. Ano ka ba? Nandiyan ang anak mo? Napapikit siya at napakagat ng labi. Sa dinami-dami naman kasi ng lugar na pwedeng maglandian, dito pa sila napili sa daanan. Nahuli tuloy sila. Daddy, bakit mo po kinakain lips ni Mommy? Hindi po ba bad yon? Inosenteng tanong ng anak niya. Namumulang bumaling siya sa anak. Anak,
That's what we called loving angel. Nilingon siya ni Luis sabay kindat. And soon that will be bring your baby brother or a baby sister. Isn't that you want? Namilog ang labit mata ni Angel sa narinig. Yay! Magkakaroon na ako ng baby sister at baby brother. Bye po, Daddy. Mommy, loving na po kayo ulit. Tinignan niya ng masama si Luis na makalayo ang anak. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo sa anak natin, hindi pa nga tayo nagde-date. Ngumisi si Luis sa kanya. Then let's start today. Lumapit to sa kanya, tinawakan ng kamay niya. Ano, tara na, date na tayo. Tumingin siya sa kamay nilang magkahawak. Nang dumi ng hawak ni Luis sa kanya, hindi niya na mapigilan ng mapangiti. Tara, siguro nga hindi katulad ng ordinaryong love story ang nangyari sa kanila dahil nagsimula sila na mayroong anak. Pero wala naman yung kaso kahit saan pa nagsimula. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng puso nila. At aaminin niya, gusto na niya si Luis. No, hindi lang gusto. Sa tingin niya higit pa roon ang nararamdaman niya. Kanina pa si Emma palakad-lakad habang hinihintay ang kapatid niya at ang nanay niya. Dapat may date sila ni Luis kahapon pero nakiusap siyang naipagpaliban. Pasok, aniya nang makarinig ng katok sa pinto. Humahangos na pumasok si Camille at ang nanay niya. Kailangan ko ng tulong niyo. Bakit anak? Buntis ka na ba? Naglilihi ka na? Anong gusto mong kainin na hindi mabili ni Luis? Natampal niyang noo. Hindi ako buntis, okay? Saka lalong hindi ako naglilihi. Ano bang pinagsasabi ng dalawang ito? Nagkatinginan ng dalawa. Ang sabi mo sa amin sa tawag, kailangan na kailangan mo ng tulong. Nagmamadali tuloy kami na pumunta dito ni nanay. Bumuntong hininga siya. Ganito kasi yon, may date kasi kami ni Luis ngayon kaya kailangan ko ng tulong nyo. Ano? Pinapunta mo lang kami ni Camila rito dahil may date ka kay Luis? Hindi makapaniwalang bulalas ng nanay nila. Akala ko naman napakabigat ng problema mo. Oo nga naman ate, nagmamadali pa akong pumunta rito. Iniwan ko pa yung hobby ko dahil akala ko mabigat ang problema mo. Tapos date lang pala kay Luis ang pinoproblema mo. Hindi niya ako naintindihan, napalabi siya. Hindi ko kasi alam kung anong isusuot ko. Saka hindi pa naman ako nakaramdam ng ganitong excitement noon kaya naninibago ako. Gusto ko sana maging maganda sa paningin ni Luis. Gusto kong sa akin lang siya titingin kapag lumabas kaming dalawa. Ganun ang pakiramdam ko ngayon. Namumula ang pisngi na amin niya. Dati naman ay wala siyang pakialam sa itsura niya. Kapag inaaya siya ng ex-boyfriend niyang si Bob na lumabas sila hindi na siya nag-aayos. Wala siyang pakialam sa ayos niya. Pero iba ngayon, gusto niya na maging maganda. Pinakamaganda. Lumapit ang nanay niya sa kanya, tinawakan siya sa balikat. Emma, anak, napakaganda mo na. Aba, halos lahat ng kalalakihan sa lugar natin noon na ikaw ang hinahangad na maging nobya. Magtiwala ka sa ganda mo, okay? Oo nga naman ate, segunda na Camila. Maganda ka na. Nagkatinginan ito si nanay, ngumisi pang dalawa. Pero dahil special sa yung araw na to, edi pagagandahin ka pa namin ni nanay. Inabot sila ng 3 oras sa pagpili ng isusuot, pati sa pagmi-makeup sa kanya sa muka. Nanay, Camila, nalilisik ang matang binalingan ni Emma ang dalawa. Mabuti na lang at dumilat siya tumingin sa salamin. Ang sabi ng dalawa'y pagagandahin siya pero mukha siyang espasol. Nagsikuhan ng dalawa habang napapalunok. Anak, hindi naman kasi ako marunong mag-makeup, paliwanag ng nanay niya. Ako rin ate, may makeup artist kasi ako. Tabi niyang ngiti sa labi na sabi ni Camila. Di sana, sinabi niyo agad. Tiningnan niya ang relo. 20 minutes na lang at aalis na kami ni Luis. Wala na siyang oras, lumabi si Camila. Hindi ka naman kasi nagtanong. Agad na tahimik nitong tingnan siya ng masama. Momo! Sigaw ni Angel nang makita siya. Si Ashton ay natawa naman. Mabilis na tumakbo si Camila sa takot na makutusan ng atin niya. Ang sama kasi ng tingin nito sa kanya. Sige anak, aalis na muna ako. Nanlaki ang mata ni Elsa ng matisod at matumba. Akala ng nanay ni Emma ay babagsak to sa malamig na sahig. Pero bago pa tutuloy ang bumagsak ay nasalo na ito ni Bert. Makalipas ang 5 minuto. Nay, Bert, baka gusto niyong maghiwalay. Nakataas ang kilay na pakli ni Emma. Nakapaghilamos na siya pero magkatitigan pa rin ng dalawa. Ano to? Love at first sight sa isa't isa? Naku, malabo yun. Hindi naman kasi nagkakagustong nanay niya sa ibang lalaki. Kaya nga hindi sila naniwala ni Camila na sumama to sa lalaki noon.
Kilala kasi nilang nanay nila. Mabilis na naghiwalay ang dalawang matanda. Parehong namumulang mukha ng dalawa. Lumabas ang dalawa ng sabay pa kaya nagkabungguan ang dalawa. Mauna ka na, Madam Elsa. Yumukod pa si Bert. Ang sabi nga nila pinapauna palagi isang magandang babae. Salamat, Bert. Kagat labi at pigil ang kilig na sabi ni Elsa bago tuluyang lumabas. Muntik nang malaglag ang panga ni Emma sa nakita at narinig. Tama bang nakita niya? Ang nanay niyang namumulang pisngi. Nagbulungan sina Ashton at Angel. I told you, si Lola talagang nasa wallpaper ni Manong Bert. Ibig mo bang sabihin, kuya? Si Lola at si Manong Bert magla-loving-loving din sila katulad ni Mommy at Daddy? Who knows? Kibit balikat na sagot ni Ashton. Mahina lang ang pag-uusap ng dalawa pero hindi nakaligtas sa pandinig niya ang usapan ng kambal. Mukhang mauuna pang magkaroon ng love life ang nanay niya kaysa sa kanya. Mommy, nag-wait na po si Daddy sa baba. Matagal ka pa po ba? Nakangiting nilingon niya si Angel pagkatapos magwisik ng perfume. Tapos na ako, baby. Mahina siyang natawa na mag-thumbs up si Ashton sa kanya. Perfect, Mommy! Wow, Mommy, ang ganda-ganda mo po lalo! Maging si Angel ay pinuri siya. Wala naman siyang binago sa itsura niya. Nagpabango at nag-lipstick lang siya dahil wala na siyang oras. Hindi niya maiwasan ng mangiyak-ngiyak. Alam naman kasi niyang sinasabi lang ito ng kambal bilang paglalambing sa kanya. Saka para na rin pala kasi ng loob niya. Napansin yata nito na kabado siya. Tumingin siya kay Ashton nang hawakan itong kamay niya. Dad always love you, Mom. Kahit nung akala namin na wala ka po, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa iyo. For him, you look so beautiful po. Kaya wag na po kayong kabahan sa date niya ni Daddy. Tumakbo ito at may kinuha sa ilalim ng kama. Natutup ni Emma ang labi na makita na isa itong litrato. Kumakain siya dito ng siomay sa isang sidewalk. Marami pong pictures mo si Dad na nakatago, Mommy. Every night po, tinitingnan niya mga pictures mo while he is crying po. Hindi mapigilan ni Ashton na makaramdam ng awa noon sa daddy niya tuwing nakikita niya itong umiiyak sa gabi. Nagpapanggap lang siya na walang nakikita o naririnig. Pero alam niya na mahal talaga ng daddy niya ang mommy niya. Mommy, please po, patawarin niyo na po si Daddy at mahalin niyo na po sana siya. Hindi makapaniwalang tinignan ni Emma ang anak. Ashton, anak, paano nito nalaman na may kasalanan si Luis sa kanya? Agad namang sumagot si Ashton nang makitang pagtatanong sa mukha ng mommy niya. Si Daddy po kasi tuwing gabi, madalas ko siyang makitang umiiyak at humihingi ng tawad sa pictures mo. That is why po naisip ko na baka may kasalanang nagawa si Dad sa'yo. Namulang mata ni Ashton. Nagpipigil na huwag umiyak. Mommy, please po. Forgive Daddy na po. Gusto po namin ni Angel ng complete family. Mapagbibigyan niyo po ba kami? Please po, Mommy. Maging si Angel ay nagmakaawa na rin. Kinabig niya ang kambal at niyakap. Hindi niya mapigilan ang maluha. Pinapangako ko sa inyo mga anak, magiging kumpleto tayong pamilya ng daddy niyo. Dahil sa mga nalaman ni Emma tungkol sa mga nagawa ni Luis sa kanya, simula na ba ito para mabigyan niya ng buong pamilya ang kambal? Ano kayang mangyayari sa date nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.